Hello po sa inyong lahat mga kamatyas! Dito naman tayo sa Bakbakang Wesley and Alireza Ferrugia. Nakakapanabik talaga itong laro ni Wesley. No? Matagal na pahinga, napansin nyo rin ba? Pero kahapon pala, nakipag-match pala ito kay Ferrugia sa Blitz. Ang dami nilang games. Pumili lang po ako ng isang game na tingin ko masisiyahan ako. Ayan, at bago tayo magsimula, meron na tayong puzzle of the day. Ayan, why to play at hanapin nyo po yung pinakamagandang magiging resulta. Ano ang resulta? Pag puti ang tumira una, panalo ba puti? Tabla? O ayan ha, why to play ha. At kung sino ang unang makakasagot na 10 kumpleto in proper notation, shoutout natin sa next video natin. Okay? Ayan ha. O pwede nyo i-post mamaya para makapag-analyze po kayo. Pwede nyo ilatag sa board para mas malaki ang board na ma-analyze nyo. Ayan. And then comment down below your answers. Okay? Ang ginawa ni Wesley, nag-E3. Nagtipid D5 si Perusia, Knight F3, Knight F6, nag-C4, at nag-E6, Knight C3, B6 para simpleng i-develop ang bishop. Kumapture na sa D5, E takes D5, at nag-G3. Interesting po dahil super GM ang tumira si Wesley. Pero kung pangkaraniwan lang na kagaya natin, medyo... Kasi pwede nang i-develop ang bishop, isang tempo lang, tipid na eh. Castle na, di ba? Pero dito gumastos pa ng isa eh. Di natin pwede sabihin mali yan. Si Wesley tumira niyan. Maaaring may laman talagang malalim yan. Nag-bishop B7, bishop G2, knight BD7, castle. Labas lang bishop D6, magka-castle na rin. Nag-B3 para magdo-double fianchetto development. Nag-A6, ayan, mag-B5, bishop B2, queen E7. Ito pong queen E7 ni Ferrugia, palaisipan kung saan ba magtatago ang hari niya. Sa queen side ba o sa king side? Nag-A4, pinigilan yung paparating na B5. Na-imagine naman dito ni Wesley na kapag naka-B5, magna-knight B6, maganda ang space. Ang laban ng control sa queen side ay mainam sa black mga kamatyas. Kaya pinigilan, pero itong A4 ang nagpa-novelty sa bakbakang ito. Dahil dalawa na ang naitirang matindi dito. Knight E2 and Rook C1. Ayan, tinira nila Vincent Keimer ng Germany at ni Lek Wang Liam ng Vietnam. O, di ba? Parehong malakas. Nag-A4 dito tayo sa novelty ni Wesley. Nag-H5 si Ferrugia. Aggressive player yan eh. Bibitaw talaga ng sacrifice yan para magkaroon ng malakas na pressure later on sa H-file. Pinigilan kagad ni Wesley. Pangbara sa paparating na panggulo. At nag-castle queenside. Queen C2, angat lang para yung tore ay mag-meet na. Napaka-importante po sa developments niyan, yung nagkikita yung dalawa. Umilag naman yung king sa pressure ng C-file. Baka mamaya tamaan yung king dyan. At nag-rook FC1 na nga. Ayan, talagang tinutok na doon. Forma. Nag-knight E4, naghamon ng knight to knight. Nag-A5 muna. Kumapture na sa knight. Queen takes C3 at nag-B5. Dito po, kailangan talaga mag-B5 para mapanatiling safe ang Black King. Kasi shield ng Black King yan eh. Nag-knight D4 dito. Ayan, okay? Dito po meron tayong kaklaruhin. Coach, yung pawn sa G7, ba't hindi kinapture yan? Ano ang mayroon dyan? Magdo-rook HG8. Aatakihin ang reyna na pagpalagay natin, bumalik Queen C3, mag-C5. Ayan. At tingnan nyo evaluation bar, halos equal. At yung pagkakakain ng pawn sa G7, medyo hindi magandang pakiramdam. Kasi tipong may landing ng D4, tapos kakapturin yung pawn sa G3, sacrifice, takes, and may planong papatong ng tore sa G-file as battery, ay napakalakas na atake sa White King. Yan ang na-imagine ni Wesley. Kaya iniwasan niya yung ganyang kain. Balik tayo At ang ginawa niya dito ay nag-knight D4 na lang. Ito pong knight D4 ay napakalakas. Tingnan niyo yung evaluation bar, pabor sa puti, no? Kasi with the threat of knight C6, dodobolin, triple pa nga eh. Na pag kumapture yan dyan, capture, imagine niyo po, babagsak ang light square at yung shield ng Black King, gibayan. At the same time, mayroon pang knight F5 na paparating. Nako, ang daming atake. Kaya itong knight D4, napakatalinong desisyon yan. At nag-C5, nakipagsabay na si Ferrugia. Ano pa talagang gusto mong mangyari? Sanay naman ako nagpapakain. Sige,
C5, knight to F5, queen E6, knight takes bishop, queen takes, at nag-queen takes G7. Dito okay na. Okay na yan. Kasi wala nang bishop na po pwedeng mag-sacrifice sa G3. Medyo kulang, no? Pilay, malambot ang sacrifice dyan kung mayroon man. Nag-D4, ayan na nga. Nag-meet na, nagkita na ang light square bishop at kinapture. Knight F6 muna. Ayun, umimbitwin mo ba? O, tiniret muna yung queen pero blunderacious dahil tingnan nyo po ang evaluation bar, angat na angat. Dapat daw ay simpleng king takes lang. Tapos ang continuation, magku-queen E4 check, king B8, tapos E takes D4. Pero hindi pa ganun kalakihan ng lamang ng puti. Lamang pa rin, no? Pero hindi ganun kalakihan. Balik tayo sa ginawang knight F6 muna at nag-queen F5, king takes B7. Ayun. Giba. Rook takes C5. Halos giba-giba na at expose ang black king. Rook takes G3 mga kamatsas. Ganyan ang mga super GMs. Yan ang hirap sa atin eh. Pag nalalamangan eh. Ako experience ko rin yan eh. Pag parang swabe na yung lamang ko, expected ko na yon, babalagbag at babalagbag ang super GM. Wala na eh. Kasi alam nga namang tignan na lang na unti-unting nililingkis. Diba? O nag-sacrifice na kaysa walang magawa. Pag tinanong ka, ba't ka natalo? Nag-sacrifice ako eh. Ang ganda ng dating pa rin. Nag-rook G8. Ayan na. Para tipong mga ngaling-alikot, sakit sa ulo yan, daming check, di ba? O nag-queen takes knight. Kumbaga nakita ni Wesley, malinis naman eh. O sige. O, come on baby. Mag-check ka, bitin mga kamatsas. Ayun. Kasi dito, balik ko lang ha, may mga pagkakataon, babalagbagan kayo ng kalaban nyo. Tapos bitin yung pyesa ng kalaban nyo. O, di ba? Pag nadala ka sa kaba at tamang duda, baka magtatakbo ka dyan. Di ba? Pero bago ang kaba, dapat mauna yung talagang actual, malinis na analysis. Parang computer, di ba? Hindi naman kinakabahan ng computer eh. Talagang proper analysis yon. So, yun ang dapat makuha natin. Yung nga lang, may nerve tayo eh, no? Minsan, hindi kinakaya, tumatakbo ka agad kahit wala pang atake eh. O, kinapture ang knight at chumek. Check. Takbo. O, wala na. Di ba? Rook takes D2. Sacrifice. The rook! Sabi ni Gotham Chess. Kinapture sa pag-asang. Naku po, kumbaga sa gagamba. Pilay, isa na lang ang paa, mga kamatsas. Ikaw kumpleto pa. Kumbaga sa basketball, 5-1. Anong laban yan? No, wala na, tatakbo na eh. Makakatago na. Okay, at dahil po dyan ay napakaganda ng laro na ito. No? Nasiyahan ako kasi makabawi-bawi man lang si Wesley ba? Kaya hindi siya nakapasok dahil kay Perusia eh. Ayan. Pero sa pagkakabilang ko sa kanilang match, lamang ng 1 point si Perusia. Tinamaan din ang tinamaan si Wesley eh. Talagang matinding kalaban din talaga ni Wesley ito. Kasi naghahanap-hanap ako eh, bakit ba ang tagal nang walang laro si Wesley, ano? Tiningnan ko yung chess.com niya, naglaro kahapon? Silipin nyo po. Ayan yung ano niya, username niya, GMWSO. Makikita nyo kahapon, April 25, nagbakbakan sila ni Perusia. Si Perusia yan eh, parang ang dami yatang account ni Perusia, no? Pag tinignan nyo yung account na yan, wala naman yung real name niya. Parang, kasi sa chess.com, 2 accounts ang pwede, hindi na pwedeng lumampas doon. Baka training account niya to eh. Pero halata naman kasi taas ang rating. Yun nga lang ang bansa niya, bakit Spain? Taga France siya. Spain nakalagay. Mukhang nilipat yata ng Spain to. Palipat-lipat to di ba? Mula sa Iran, naging France, mukhang nangangamoy Spain Okay po mga kamatsas, maraming salamat po sa mga nagtatanong ng ating merchandise. Available po sa ating Shopee link sa Kamatsas Sporting Goods Shop. Punta lang po kayo doon, nandun yung mga products natin, chess mats, chess clocks, at yung ating blockbuster na kamatsas jacket. Nagkakaubusan po mga kamatsas. Baka wala pa kayo, tiradahin nyo na. Papadala po namin sa inyo door to door. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.